nagbabakra, ihuhulog ko. Lagi ako nasa likuran mo. Isipol ako yun. Isipol ako. Tayo nakakarating dun sa ating pupuntahan dun sa Scout na Ridge Falcon, no? Bumigay na agad yung motor. Ang bigat po kasi ng sakay eh. Ayan o, bumigay na agad yung motor na Ridge Falcon na platan. Ganito talaga pagka nagbabakrad ako kay Ridge Falcon. Laging napaplatan yung gulong. Oh. Di pa kami nakakarating, nandito pa po kami sa highway. So, nandito pa tayo sa highway, bigla tayong inabot. Mabuti na lang pagkaliko namin ay mayroong vulcanizing shop bago tayo dumire-diretso dyan sa highway papuntang Labo. Yan, naplatan tuloy yung motor niya. Kaya kailangan po natin ngayon magpalit ng interior. Antay natin si Kuya at nagpapalit si Kuya ng interior ng gulong. Hindi, po kasi kami overweight pareho. Overweight pareho, kaya biglang na-flat yung gulong. Ano, nandun siya oh. Sa katawan pa lang po kasi niya, laki-laki na, nadagdagan ko pa. Parang si Blue eh. Kasi parang halos kasi laki niya si Blue dati, no? Di ba yung motor natin si Blue? Tapos ngayon yung bagong motor na Ridge ay maliit, kasi liit din siya ni Blue. Kaya yung weight namin dalawa, medyo umaangal yung gulong. Ayan. Naantay natin si Kuya yung magpapalit. Kailangan daw palitan na yung interior niya dun sa harapan. Ayan. Yung harap po yung harap po yung na-flat eh. Malamang sa Ridge Falcon pong mabigat. Kasi kung sa likod ako, siya nandun sa harap, kaya siya pong bigat. Di ba? Kung sa likod yun ako mabigat, sa harap di ikaw mabigat. Di ba? Ito yung harap. Para kasi hindi portion, ba't ganon? Mas maliit yung gulong sa harap. Kasi ito malaki. Hindi ba talaga bang ganon? Maliit talaga dapat sa harap, likod? Sa harap? Papalitan natin ng gulong yan. Thank you so much po pala kay Kuya Bal dito sa motor. Ayan, ito po yung binigay ni Kuya Bal. Meron kaming ginagamit na pang ikot. Dito sa lahat. Dito sa motor. Oh, malay mo, dahil ngayon motor, malay mo, next time, 4 wheels naman ang ibigay. Ni Kuya Bal? Oo, ni Kuya Bal. Oh, di ba mo? Oh, nated na. Malay mo ngayon. Malay mo ngayon motor. Oh, di ba? Malay mo sa susunod ay 4 wheels. Talagang di ba? Grabe yung pangarap mo. Ay, wala imposible kay Lord, di ba? Tapos, mag-aral ka na rin mag-drive. Okay lang yun, madali lang mag-aral, mag-drive. Marunong naman ako mag-drive. Parang ako nakaganon lang. Ginawa naman akong driver. Sabi ko naman yung driver sa atin dalawa. Saan? Ha? Magaling ka kayang driver. Oo, di ba? Naibangga ko ngayon sa mahogani. Kaya man nang nadurog yung sasakyan natin. Kaya naibangga ko nga sa mahogani yung sasakyan ko. Yan, andito lang tayo sa highway na tayo. Tapos nadaanan tayo nila Kuya Bal. Ano ba yan, Riz? Ang bigat yung dalawa. Bago ng motor mo. Hindi tayo nakasama kay Kuya Bal ngayon dahil kailangan nating mag-charity. Tapos na, tayo ay makakaalis na, no? Tanghali na tayo sa ating pupuntahan. Ayan, let's go na, let's go. Ay, init na upuan na tuloy. Ayan, let's go na. Bigat kasi ni Falcon eh.
bilihan ng bigas. At dadala ni Rich Paul ko ng bigas. Mga kalingap, may bago na akong trabaho. Kargador na siya. 215 na lang. Ayan, bago na po siyang trabaho ngayon. Extra, part-time. Yan, vlogger na. Kargador pa tayo. Yan. Ayan, part-time niya po yan. Kain tayo. Yan ang Malayo nagpakain lang. sa Trishel. Kasi sa may ano siya, kung alam mo yung papuntang ano na? Kamambugan, sa Kamambugan. Ano po pangalan sa bahay? Sam's Resort. Katabi lang yun. Para ano? Linggo po yun, linggo. Sama mo sila, ano? Pagka tinanong ka kung sino nag-invite, sabi mo lang si Kuya Rich Paul. Para magkita kayo ni ate. Nagutom ako kaya break muna yung ating vlog. Nakikain po kami dito ng almusal tanghalian. Ito pong aming altang. Almusal Sarap. tanghalian. Sarap ng ugog. Ate, ikaw ay kumain. Sige po, na-alimsel pa lang po. Ito na? Opo, nanay. Gulay, nay. Ay, masarap nga. Sarap na ng ugog. Kaya dito, 5 lang po. Ay, ito si Mother. Ang sarap ng timpla. Sakali magpaka-deliver ng mga materyales, diretso na doon, pwede doon. Opo. Hindi mawawala. Hindi po. Kasi po maraming bahay po doon talagang talay-talay. Para pang site. Yun po ang binigay. Barangay site. Binigay po sa akin yan. Sa pita. Hindi naman po sana ako mabibigyan kung hindi dito mapapaalis. Kaso po kakailangan daw po talaga eh. Walang magagawa. Dalawa. Nag-training ko na. Puti, nakapagtinda na yung asawa mo. Po, ngayon pong araw. Malakas-lakas na Nanay, siya. mamay, ano yung picture mo po? Ha? Dito po kami na nabiyat ko lang. Ano yung naglalako? Po. Sa Kalabasa po. Doon ay medyo walang huli. Ayun doon. Papuntang Pag-asa pa po. Marami rin doon yung binablog, ano? Nandun yung pagkasabihan. So, yun, no? Ito nga po yung kanilang kalagayan ngayon. Bukod sa mawawalan nga sila ng tirahan, ngayon naman po yung nakakatulong sa kanila na kapatid ni Ate Rachel na si Lizelle ay nasugod naman po sa ospital at nakunan yata inagasan ng dugo.
So mukhang medyo nasa hindi magandang kalagayan yung kanilang sitwasyon ngayon. At kumusta yung lote? Malaki ba yung lote yung binigay sa inyo? 10 by 10 daw po. So 100 square meters. Tabing karsada ba? Ganito rin po. Ganito rin para hindi naman na magkakaproblema sa Hindi po. At meron na baga po kaming yung in-award na po. Sige ate, bili ka muna. Sige po. Yan pakbit. Bigay mo na yan. Meron na pala nabili si ate. Sige na yan. Nakakaano lang yung mga message nila. Sabi niya, mga nagala kami kasi alam namin totoo. Sabi niya. May mga ibig mo sabihin, mga taga rito lang sa Kabusay, napanood nila yung video. Halos share na po nila. Okay. Thank you. Kaya pala biglang dami, no, na salamat po doon sa mga nag-support sa atin, dito sa video natin dito sa dating tagapag-alaga o yaya nila Kalinga Prab, Kakay at saka Grace. Yan nga po, nilinaw ni ate Rachel na kasama rin po pala si Kakay. Kasi ang magkapatid, si Kakay ang kasunod ni Rabe. So si Kakay, mga ilang taon po si Kakay nung mga time na yun? Kasunodan po yun, mga siguro grade 2, ganyan po yan. Kasi po, ang alagaan po talaga dyan ay yung maliit. Si Grace. Pero si Pau Pau ay wala pa. Hindi mo pa nakita si Pau Pau nung time na yun. Si Pau Pau kasi ang bunso. Yan ang kamukha ni Kuya Ba. Hindi lang po yung mga naabutan. So sabi nila, ano daw yung madalas na ginagawa mo kila Ate Edna nung nandun? Kung paglilinis ng mga dede, ng mga bata po. Tapos po, nagluluto po kami ng mga yema, yung pulburon po. Pero hindi ka naman nila katulong? Hindi, talagang eskwela niya po ako, doon na lang din po ako sa kanila. Doon ka lang niya pinatira? Kasi nga parang naaawa si Ate Edna nung time na yun. Bakit? Ilang ba kayo sa pamilya ninyo? Ilang kayo magkakapatid? 6 po kami. 6? Tapos yung mga magulang nyo? Nasa bahay lang din po. Walang trabaho ng si tatay mo? Wala. Sa mga kapatid mo ba may nakatapos ng pag-aaral? Meron. So ikaw lang talaga pala yung walang hilig, ano? Hindi po talaga. Sabi nila ngayon, bukod sa nagkasakanyang asawa mo na nagtitinda-tinda ng isda, ikaw daw, ano daw po yung trabaho niyo talaga? Maliban dito sa tulong sa kantin. Ngayon po, ngayon lang po ako nawala ng trabaho. Dati po ako utility po ako sa Talbatit po ng State College. 6 years po ako doon. Utility. 6 years po ako. Tagalinis. Nakapaayos-ayos po ako ng bahay. Tapos po ngayon lang po, ilang buwan pa lang po ako nawala ng trabaho at natalo po yung agency na 6 years po ako doon. Ganun. So, ibig sabihin parang sa mga ganyan pala, may mga humahawak na agency sa inyo. Agency po, natalo po ang agency, kaya po lahat kayo nawala ng trabaho. Meron pong na-retain. natira. Iilan na lang po, para pong 5 na lang. Dati po kami ay 10 po. Nagbawas po ng tao. So sa school ka pala nagtatrabaho dati. So ayan po si Ate Lisel. So pag nagtatanong na bakit na walang trabaho si Ate Lisel, so yan nga po, kakaalis lang po pala sa trabaho dahil yung kanilang agency ay natalo sa bidding siguro. Palitan ng ng mga services. At ayun pa, yung si Kakay nga po ay nilinaw ni Ate Rachel na nandun na rin po si Kakay. Nandun din po. Kasating babae, payat po. Payat siya noon nung time na yon. Sabi ni Ate Ed na daw po, kumbaga ito nga po si Rachel ay kilala niya at tinutulungan nga po nila din. Kaya kung bakit si Rachel po ay napupunta. Kasi syempre, mahirap naman na damputin kayo lahat sa karsada. Although binigyan kayo ng lupa, wala namang bahay, wala namang materyales, So kung halimbawang may mga sponsor tayo, magbibigay ng hollow blocks, bigay ng kahoy, simento, bakal, tapos didiretso na natin doon sa site. Puntahan natin mamaya yung lote ninyo para makita rin ng mga tao na ibigay sa inyo ng barangay. Actually, salamat pa rin sa barangay, sa kapitan, na hindi rin kayo pinabayaan.
Kaya lang, siguro, wala namang ganong kalaking budget ang barangay para patayuan kayo ng bahay, ano? Wala po. Malaking tulong na po yun sa amin may lupa. At talaga po sa amin na po yun at meron na po talaga po kaming in-award na po talaga yun sa amin. Pwede ba natin tawagan si Charlie? Pala gwapong-gwapo pala ito si Charlie. Kumusta naman ang kalagayan mo ngayon? Awa naman po na Diyos ay nakaka-gastusin araw-araw. Sabi ng